Hi, thank you so much for joining. At okay, so ang topic po natin, are we in the last days? Kasi sa nakakita ko po, meron na naman tayong bagong pandemic na paparating. At nakakagulat kasi nga, yung nangyari dati nung COVID-19, yun na naman yung nangyayari ngayong pandemic na darating. Pero sana syempre hindi siya matuloy, 'di ba? Pero hindi ba kayo nagtataka? Parang sobrang deja vu yung mga nangyayari ngayon. Naghihirap yung mga bansa. Hindi lang naman Pilipinas yung naghihirap eh. Kahit ang US, naghihirap na rin siya. At saka ang ibang dating na sobrang mayayaman na bansa. So, hindi ba kayo nagtataka doon? Comment lang po kayo. Message lang. Ayan. Tapos syempre, 'di ba, hindi niyo ba napapansin na pasama na rin ang pasama ang mundo. Ang abortion ay sobrang pinupush. Maraming mga bagay na dati ay parang hindi siya karaniwan pero nagiging karaniwan na siya ngayon. 'Di ba? Kagaya ng yung mga bagay na hindi naman talaga dating ayoko maging homophobic. Hindi ako homophobic kasi dati na akong dati ako sa LGBTQ. Pero syempre yung like gawin kong spell ko like PEDO philia, o 'di ba? Kagaya nun, pinupush na rin siya. Kasi yun is wala talaga siyang consent, 'di ba? So, kung naniniwala tayo kay God, naniniwala ba tayo kay God? I mean, yung mga viewers ba? Pero ako kasi naniniwala ako kay God. And I've read in the Bible na in the last days, darating yung great tribulation talaga. Maghihirap yung mga tao. And sa nakikita ko rin naman is, sana mag-voice out kayo ng opinions dito sa bagay na to na sa nakikita ko rin is parang papunta na tayo doon. Parang naniniwala din ako na may New World Order. Kasi nga ito ay yung mga nangyayari sa bansa natin, yung grabe yung inflation. Napansin nyo yung yung inflation, tapos parang ginagaslight yung mga tao na parang hindi tayo makapag-ready. Yung ganon na hi, hindi tayo makapag-ready. Parang kagaya na nangyari sa pandemic na hindi man lang tayo makapaghanda kasi parang andyan na kagad sunod-sunod. Yung ganon, napansin nyo ba na parang eto nag-aalboruto na naman si Taal, tapos eto kabi-kabila yung mga issues, yung parang sunod-sunod, parang bago ka makapag-ready, andyan na biglang lockdown. 'Di ba? Gaya na nangyari last pandemic. Tapos ang daming namatay. Nakakalungkot kasi sobrang dami nang namatay last pandemic, 'di ba? Ako namatayan ako. Ang daming namatay sa amin. Yung uncle ko, yung tita ko, dalawang uncle ko actually, tapos yung parents ko, nawala silang lahat. Nang ganyan lang kabilis. Sa mga nakaraang mga generations, I think, hindi naman nangyari yung mga ganun eh. Although may Black Death ba yun, yung marami din nangyari sa mga dating generation bago tayo. Pero hindi ganito na parang sunod-sunod, na parang yung wala na halos pahinga. Yung parang unti-unting pinaghihirap yung mga tao. Hindi ako sa nananakot ha, pero napapansin ba natin yung mga nangyayari sa paligid natin na parang pahirap na pahirap yung mundo. And then, parang ang mas tina-target is yung healthcare. Yung healthcare, yung pagkain, sa paghirap ng mundo. Yung parang ganun kasi, as I've said nga, hindi naman yung bansa lang natin yung naghihirap. Ang dami na kahit mayayamang bansa nagrereklamo kasi grabe yung inflation ngayon. May mga friends ako from the US na sinasabi nila na yung dati na $100, sobrang dami na nilang napamalengke. Pero ngayon, yung $100 parang wala na lang din halos. 'Di ba? Tsaka ang dami na ring homeless kahit sa US. Ang dami na ring mga addict. Nabalitaan niyo ba yung type of drugs sa US na para na silang mga zombie? Yung talagang parang mga na sila, yung bangag, yung iba yung pagkabangag nila. Yung hindi sa 'di ba? Pero iba yung para talaga zombie. Search niyo yun kung hindi niyo pa nabalitaan yun. 'Di ba? Kaya nakakalungkot kasi maraming mga tao na parang hindi aware sa nangyari sa paligid natin. Hindi tayo masyadong
up to date. Yung iba na hindi gaya nito, hindi nagti-TikTok, hindi nagpi-Facebook. Tapos parang ito paparating na naman ng panibagong mga pagsubok sa buhay natin, 'di ba? Pero ayun nga, sana this time around maging ready tayo kasi yung dati sobra tayong nabigla. Hindi tayo nakapaghanda lahat. So sana this time around kung mangyari yung mga pangyari na ganyan. Tapos ito pa, sunod-sunod din yung digmaan. So sa nakikita natin, yung Israel, actually hindi siya masyadong binabalita eh. Hindi siya sinesensationalize ng media. Parang medyo tinatago. Tapos, ang nakakalungkot pa, maraming tao na hindi aware sa nangyari nung nakaraan na Israel talaga yung unang inatake. Nag-playing victim lang si Palestine itong huli at sinasabing ang Israel daw yung umatake sa kanila, parang aping-api sila. Pero ang totoo niyan, kung nabalitaan lang sana ng maraming tao at saka kung nakapanood sila, kung naging up to date yung maraming tao, nalaman sana nila na Israel yung unang inatake. Music festival yun. Tapos inatake siya sabay-sabay ng 3 bansa. I think it's Lebanon yung isa Palestine. Dahil music festival yun, marami siyang mga turista na nandun. At napanood ko yung mga video, sobrang hindi rin sila ready. Yung Israel, kasi nga celebrating sila ng music festival. Tapos, I don't know kung paano ang ano dito, ang violations dito sa TikTok. Hindi ko alam kung pwede ko sabihin to. Pero, sabihin na lang natin na yung mga napanood at saka yung mga wala na kasi ngayon yung sa YouTube tinanggal na kalimitan. Yung iba kasi nung time na yun is naka-live. Napanood ko siya ng naka-live as it happens na may mga soldiers na nag-iiyakan sila sa Israel kasi hindi sila makapaniwala, grabe yung ginawa sa kanila. Hindi siya basta binomba lang. I mean, although syempre masakit ang mabomba, 'di ba? Kasi pero sa given na yan kapag sa digmaan, 'di ba? Pero at least yun for me parang medyo humane pa yun kasi pag nabomba ka siguro wala ka na kagad buhay, wala ka na maramdaman. Pero yung mga nangyari sa Israel, tinotorture sila. May mga buntis, tapos sa harap ng babae, yung tummy niya, hindi ko alam kung paano makakaiwas kung baka may violation dito. Tinanggal yung baby niya, pinakita sa kanya, at pinatay. Ganon katitindi yung mga ginawa sa Israel ng Palestine. Sa harap niya, tapos saka siya pinatay din. Mga ganon yung mga nangyari nung time na yun. So, sunod-sunod yun, yung naging pag-atake sa Israel bago siya lumaban. At yung mga turista na nandun sa music festival, ang dami doon kinidnap. Tapos, yung iba ay in-RAPE pa. Kaya sobrang nakakaiyak. Tapos biglang nakita ko sa mga comment section na parang playing victim bigla ang Palestine. Nung inatake siya, nung sila ay binalikan ni Resbakan ng Israel, nag-playing victim ngayon ang Palestine. I-boycott daw yung ganito, yung ganyan, i-boycott yung McDonald's, i-boycott yung ganyan, wag daw suportahan yung mga sumusuporta sa mga sa Israel. At kung ano-ano pang companies na sumusuporta daw sa Israel. Sabi ko, ano to? Parang mambuli ka, tapos bigla ka mag-playing victim kasi yung isa yung parang mas nahuli ba? Yung parang, like for example, ako nabully. Binubuli ako for like 2 years. Tapos syempre wala nakakaalam. Bigla akong lumaban. Tapos biglang nakita ako ng teacher na lumalaban. So, parang ang nagmukha ako masama. Tapos ang nangyari, siya pa yung playing victim. Parang ganun parang ganun yung nangyari sa kanila. Kasi hindi lahat ay aware sa nangyari pag-atake sa Israel. Hindi siya sinensationalize ng media. Parang mas na-sensationalize pa yung pagbalik niya or pag-resback niya sa Palestine. Pero hindi lang din naman Palestine ang umatake sa kanya. 3 bansa sila if I'm not mistaken Pero ang natandaan ko lang kasi nung time na yun. Kasi sobra ako naging emotional noong napanood ko yung mga pinanood ko. Pati yung mga reporters nag-iyakan nung nakita nila yung... Kasi syempre may mga reporter agad na napapunta doon May nagpunta kagad doon sa mga lugar na kung saan nangyari yun. Ang tatapang nila. Punta sila doon, tapos pinakita nila yung... Syempre yung iba doon naka-blur talaga. Pinakita nila yung mga DEAD bodies.
Ayan. Tapos, nakakalungkot. Kasi nga, nag-iiyakan kahit yung mga reporters. Ang dami na nakita ng mga reporters Kasi kita nila kung gaano katindi yung torture na inabot. Kasi torture may mga footages pa na kahit nagtatakbuhan, hinahabol pa sila ng mga taga-Palestine. As in, nagtatago sa mga bahay, sa kung saan-saan, hinahabol pa rin. Tapos yung nung after ng mga bombahan ganyan, nung medyo nag-subside ng konti yung pag-atake, kinuha na yung mga kinidnap papunta sa lugar nila. Doon lang nakapagtingin yung mga sundalo at saka yung mga reporters. Tapos yung kita ko yung mga sundalo, mga lalaki yun, syempre sundalo, parang karaniwan na sa kanila makakita ng DAD bodies, di ba? Kahit sila nag-iyakan, nung makita nila yung mga, kasi kita nila depende kasi sa bodies, makikita mo kung nasabugan siya or kung anong ginawa sa kanya. At kita nila yung torture na nangyari. Kaya yon ngayon sa nakikita natin, ngayon sa paligid natin, sunod-sunod, di ba? Yung mga war, nakalagay din yan sa Bible, di ba? Na darating yung mga digmaan, yung taggutom na hindi pa nararanasan ng mundo mula pa nung unang panahon. Ang dami na nangyaring taggutom So, ibig sabihin, kung nasa last days tayo, kung naniniwala kayo na nasa sa last, pag kasi sinabing last days, hindi ibig sabihin is magwawakas ng mundo. Yun kasi yung misconception ng iba. Pag sinabing last days, akala nila is end of the world. No. Pag sinabing last days, yan yung time na malapit nang darating si Lord Jesus. Yan yung time na hihirap yung mga tao. Kasi nakalagay yun sa Bible na darating yung panahon na magkakameron ng grabing taggutom. Yung taggutom na hindi pa nararanasan ng kahit na sino man mula pa nung unang panahon. Nagkameron dati ng mga taggutom na eto medyo graphic na kahit sariling sanggol, sariling anak, napipilitan silang hindi ko alam kung paano na ilalarawan na hindi masyadong graphic, na napipilitan silang maging parang Jeffrey Dahmer, ganon. Sa nakakaalam sa istorya ni Jeffrey Dahmer, tapos sariling anak nila yung ginagawa nila ng ganon kasi sa sobrang gutom nila. So, dumaan sa mundo yung ganong klase ng taggutom. At nakalagay sa Bible na darating yung taggutom na hindi pa nararanasan ng buong mundo mula pa ng unang panahon. So, if that happens, I can just imagine, grabe, anong klaseng taggutom yun? Medyo nakakatakot akong iisipin. Tapos, nakalagay din na hindi ka makakabili ng kahit na anumang ibig sabihin tayo magkakameron ng kahit na anong transaction kung hindi tayo may tata ng enemy, ng Antichrist, diba? I don't know, hindi ko alam kung anong klaseng tatak yun, pero nakalagay is mapapapunta siya sa forehead at saka sa kamay. Somewhere siguro sa pulso or somewhere, hindi ko alam kung saan parte ng ano yun specifically, pero siguro sa pulso or sa pero hindi ko alam kung specifically kung saan talaga yun, tsaka kung anong klaseng tatak yun. Pero hanggat wala ka nun, hindi ka makakabili or just imagine, nagugutom ang buong pamilya mo, hindi mo alam kung ano ipapakain mo, tapos yung anak mo kailangan niyang let's say for example, kailangan niyang dumede, kailangan niya ng milk, umiiyak siya, tapos ano gagawin mo? Kung ang tanging na lang way is magpatata ka para ka makabili. Let's say for example, marami ka naman pera, pero hindi mo na magagamit yun. Kahit na nagpakayaman ka, like siguro yun ang sobrang nakakatakot sa mayayaman, kasi as we all know, kalimitan ng mayayaman, hindi lahat kalimitan sa kanila, ginawa nilang lahat para lang sila yumaman. Nagtipid sila, nagpakapagod sila ng husto. Most of them, if not all, ay gumawa pa ng masama para lamang yumaman. So, kung ikaw mayaman ka, marami kang pera, pinaghirapan mo yung buong buhay mo, nagtipid ka, tapos halos hindi ka na natulog para lang yumaman. Ginawa mo lahat
para kayo yumaman. Tapos bilang hindi mo pwedeng galawin yung pera mo. Kasi useless na siya. Wala na siyang value. Kasi hindi mo na siya magagamit. Not unless magkameron ka ng tatak. So, ano yung gagawin mo? Ano yung gagawin mo kapag yun na lang yung tanging way para ka mabuhay? Diba? I mean, hindi natin alam kung kailan mangyayari yung time na yun. But I do believe na mangyayari na yun sa generation natin. Hindi ako sa nananakot or anything. Pero, I believe na nasa last days tayo. Kasi nandun din na yung mga dati ay parang imposible mangyari eh. Like, sabi kasi sa Biblia, pagdating ni Lord Jesus, makikita siya ng tao sa lahat ng panig ng mundo. Kung siguro 1980s yun, imposible eh. Kasi iniisip ko yun eh, nung panahon na bata ako, kasi 1983 ako pinanganak. Iniisip ko yan nung bata ako. Sabi ko, paano mangyayari yun? Diba bilog ang mundo? Paano makikita ng lahat ng tao ang pagdating niya? Gano'n siya kalaki? Eh diba dahil bilog ang mundo, maaaring nasa sa yung isang panig is, diba kagaya ng araw nga, hindi natin makikita ng sabay-sabay. Halos kalahati ng mundo, umaga, kalahati ng mundo halos gabi. Diba? Parang gano'n, iba-iba nga yung oras natin eh. Pero ngayon, posible na yun. Bakit? Dahil sa internet. Pwede yung naka-live. Diba? Kagaya ngayon, naka-live ako. So, posible na siyang mangyari na lahat tayo makikita natin yung pagdating niya. Kahit saan man panig tayong mundo, nandoon ngayon. So, yung mga imposible mangyari before, posible na siya mangyari ngayon eh. Yung mga nakalagay sa Bible, posible na siya mangyari ngayon. Even yung nakalagay sa Bible na, yung parang, kasi inilarawan niya, yung one currency, yung hindi ka pwede makabili ng ganito o ganyan, hanggat hindi ka ganito, ganyan, nakameron ka dito. Posible na siya mangyari ngayon eh. Natatandaan niyo ba last pandemic? Na halos ang isang rule, halos lahat yun ay napatupad siya sa buong mundo. Tingin ko parang trial yung naunang pandemic eh. Kasi parang tinitingnan kung gaano susunod yung iba't ibang mga bansa sa isang order. Diba na sabi wag lalabas. Napansin nyo lahat tayo nag-lockdown. Halos buong mundo nag-lockdown. I think it's a test kung gaano susunod ang bawat bansa sa isang order. At saka kung paano magkakasundo yung mga leaders, ganyan. At saka yung mga tao, how will they take it? Diba? I think isa yun sa mga trial and error. Kasi napansin nyo, pati yung pagba-vaccine, diba? Na-impose din yun. Pero kahit sila naman din sinasabi nila na hindi porket vaccinated ka is immune ka na. Hindi naman talaga totoo yun. Kasi posible ka pa rin mahawa. Posible ka pa rin makahawa. Hindi ka na nga lang parang may possibility lang na hindi ka na mamamatay. Yung parang yung epekto is hindi na ganun kalaki para sa'yo. Like, for example, may 10% chance ka na lang na mamatay. Pero at least 90% buhay ka. Parang ganun lang siya. So, sa mga matatanda, ang dami-daming namatay. Yun nga, sa tingin ko, medyo medyo paghahanda siya para sa mga darating pang mga pangyayari. Tapos, napapansin nyo rin, yung sa Hollywood, yung mga dati na parang tinatago pa, ngayon nakalabas na. Parang in-rush sila. Yung parang nagmamadali. Kasi napansin nyo dati, pag mga satanism na yung topic, dinay nila yan. Lalo na yung mga artista, yung mga nakatago pa yung mga pagiging PEDO ng mga celebrities, 'di ba? Medyo hindi mo mahahalata na ay ito pala parang parang PEDO na pala yung pinopromote niya. Kasi napanood ko yung mga ngayon, yung mga dating video nung unang panahon na may yung mga bata pala na abuse. Na ABUSE pala siya. Naku, sana hindi ako magkaano dito. Ayan, na ano pala sila na ABUSE pala sila. Pinapanood ko, tapos nakita ko na hindi ko akalain na ganon. Hindi siya mapapansin, hindi siya mahalata, pero may something na pala.
Gaya nung sina Shirley Temple ba yun? Yung bata na ang cute-cute. May mga time na parang kumakanta siya na gusto niyang pakasalan yung ano niya, yung kasama niya, matandang lalaki yun, 'di ba? So parang ano lang ba, yung nakakagulat na parang it's right under our noses. Pero hindi siya halata nun, hindi siya masyadong vocal ang mga tao nun. Parang may mga subliminal messages lang, ganyan. Tapos biglang ngayon, parang masyado na siyang open. May mga singers pa, mga celebrities, sila pa mismo ang nagsasabi na I sold my soul to the devil. Sabi pa nilang ganyan. Merong mga ganon. Tapos, nakakalungkot kasi parang binabrush off lang natin. Parang hindi natin pinapansin na parang ang akala lang natin is parang, ay wala lang, baka joke-joke lang yun. O baka mamaya is ibang-ibig nilang sabihin nung sinabi nilang I sold my soul to the devil. Diba? Yung ganon. Pero kayo ba naniniwala na nasa sa last days na tayo? At yun na lang po yung iiwanan kong katanungan sa inyo, and see you on my next live. Thank you so much!